Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 321 hanggang 340. Kabanata 321. Nang marinig ni Hendrik ang sinabi ni Jasper kanina ay kinabahan na siya. Alam niyang siguradong makikita ni Jasper ang kanyang mga panlilinlang, ngunit hindi niya inaasahan na gagantay agad si Jasper. Ang mga salitang casual niyang binanggit ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Ngumiti si Hendrik at sumagot kay Eric, "Mr. Turner, dahan-dahan lang. Hindi ba't tinawag ko ang magkabilang panig upang ang lahat ay maupo at mapag-usapan ang solusyon?" Hinampas ni Eric ang mesa at malamig na sinabi, "Stop bullshitting me. Come, ginagawa mo bang tanga ang iba? Alam kong binabalak mong huwag masaktan ang alinman sa atin at ipalaban natin itong dalawa bago pumirma ng kontrata sa nanalo. Wala kang mawawala sa ganitong paraan. Sinusubukan mo bang maging matalino sa akin?" Si Hendrik ay mukhang kalmado, ngunit siya ay labis na pinahihirapan sa loob. Ang mga salita ni Eric ay nagtulak sa kanya sa isang sulok. Gayunpaman, ang nagudyok sa lahat ay si Jasper. Oo naman, hindi dapat minamaliit ang mga tao at ituring ang iba bilang mga tanga. Maya-maya, maloloko rin ang isa. Medyo nanghihinayang si Hendrik. Hindi niya kayang masaktan si Eric o si Jasper. Ito ay sa una ay isang laro ng pagupo at panunood ng ligtas habang naglalaban silang dalawa, pagkatapos ay umani ng mga gantimpala kapag nanalo ang isa sa kanila. Isang maling hakbang at iginuhit niya ang apoy sa kanyang sarili. Siya ay karaniwang nakatali ng isang tali sa kanyang sariling leeg. Pawis na si Hendrik, biglang tumawa si Eric. Tinitigan ng huli si Jasper at palihim na nagsalita. "Lane, I have a habit and that's regardless if I want it or not, walang ibang makakaagaw sa kung ano man ang nakikita ko. Gayunpaman, dahil gusto mong alisin ito, nangangahulugan iyon na ikaw ang kalaban." Habang nagsasalita ay iniunat ni Eric ang hintuturo at tinuro si Jasper. "Matagal na rin nang may nangahas na mangagaw ng kung ano-ano sa akin sa Swallow Capital. Hindi maganda ang pero ikaw, baka wala ka talaga." Tumingin si Jasper kay Eric ng malinaw at mahinahong sinabi, "Paano kung gusto kong kunin ito?" Tumawa ng malakas si Eric sa narinig. Mariin niyang tinitigan si Jasper. "Kung gayon, dapat kang pumunta sa impyerno. Ang pamilyang Turner ay hindi maihahambing sa mga basurang ito tulad ng Combs. Kung sasaktan mo ako, mapapahirapan kita ng sakit na mas malala pa sa kamatayan." Pinilit ni Henry ang kanyang dila at ngumisi, "Kung wala lang akong alam, akala ko ikaw na ang hari. Ang yabang mo. Huwag lahat ng bark at walang kagat. Ano ang gusto mong gawin? Halika, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo?" Binigyan ni Eric ng masamang tingin si Henry. Tumayo ang una at sinabing, "Sure. Halika, tingnan natin kung sino ang magwawagi sa huli. Mr. Lane, nakuha mo kamakailan ang Easy Media, oo. Consider it my defeat kung bukas pa ang kumpanya mo. Tsaka, pinaglalaroan mo ako ng tanga. Maghintay ka lang, hindi rin kita bibitawan." Binasag ni Eric ang tasa at padabog na lumabas pagkatapos niyang sabihin iyon. Ang kapaligiran sa silid ay nahulog sa isang walang uliran na katahimikan. Pagkaraan ng mahabang sandali, tumingin si Jasper kay Hendrik na may suot na malungkot na ekspresyon. Humalaklak ang una at sinabing, "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtali ng tali sa iyong sariling leeg, Mr. Nagnanga ng ngipin si Hendrik at walang sinabi. Hindi napigilan ni Jacob na sabihin, "Huwag kang matuwa. Hindi ka pakakawalan ni Eric ngayon. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa iyo." Humalaklak si Jasper at sinabing, "Lahat ng klase ng tao ay nasaktan ko simula noong debut ko. Walang higit sa 100 sa kanila sa kabuuan, ngunit mayroong hindi bababa sa 80 sa kanila. Hindi si Eric ang una o ang huli, lalo pa ang pinakamalakas. Mayroon akong solusyon sa aking mga hinaing sa kanya, ngunit ang pamilya Cam ay tapos na.
Pagkasabi nito ay tumayo si Jasper at tumalikod para umalis. Tumayo din si Henry at dinuraan ang mag-ama na hindi magandang tingnan ang mga ekspresyon. Kayong tatlong tanga, namana din ba ang mental handicaps? Nagpaplano kapag ikaw ay walang kakayahan sa iyong sarili, ang tingin mo ba sa iyong sarili ay si Napoleon? Anong biro? Hintayin mo na lang ang pagkamatay mo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 322. Tinanong ni Jasper si Henry na may malalim na ekspresyon habang palabas sila ng Shallow Grass Hall, gaano karami ang alam mo tungkol sa pamilyang Turner na ito? Pangit ang ekspresyon ni Henry habang sinasabi, mahirap silang pakitunguhan. Ang kapangyarihan ng matandang Panginoon sa kanilang pamilya ay hindi bababa sa aking lolo. There's this one thing na sinabi niya na hindi mali. Ang pangunahing kapangyarihan ng aming pamilya ng batas ay naninirahan sa Harbor City. Sa Swallow Capital, gayunpaman, ang pamilya Turner ay masasabing ang mas malakas na pamilya. Mayroong kabuuang 3 henerasyon sa pamilya Turner ngayon at si Eric Turner ang pinakamatalino sa ikatlong henerasyon. Sila ay kasangkot sa negosyo at politika mula noong ikalawang henerasyon, karaniwang pinagsasama ang dalawa. Napakatatag ng pamilya Turner lalo na sa kapital. Alam mo ang Empire Bank? Oo. Ang kanilang pamilya ang kanilang pangalawang pinakamalaking shareholder. Hindi banggitin na ang pinakamalaking lokal na kumpanya ng media sa Swallow Capital, ang Motley Media, ay pag-aari din ng Turners. Si Eric Turner ang pangunahing namamahala dito. Nang makarating sa puntong ito, sumimangot si Henry at sinabing, ang lakas ng kanilang pamilya ay hindi masisira. Ang Motley Media ay isang nakalistang kumpanya at ang halaga nito sa pamilihan ay mas mababa sa $2 bilyong. Pero ipinasa kay Eric para ay manage. Sa isang banda, may kakayahan si Eric. Sa kabilang banda, ipinapakita rin nito na matatag ang kabisera ng pamilya Turner. Motley Media, Empire Bank, sumimangot si Jasper. Walang anuman ang Motley Media, ngunit ang pagiging pangalawang pinakamalaking shareholder ng Empire Bank, may ibig sabihin ito. Ang industriya ng pagbabangko ay palaging isang eksklusibong industriya para sa mga may malalaking kapital. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring makisali dito. Sa pag-iisip ng mga tsismis na kinasasangkutan ng dalawang kumpanya mula sa kanyang nakaraang buhay, biglang nagtanong si Jasper, mayroon pa bang holding corporation ang pamilya Turner? Nagulat si Henry. Paano mo nalaman? Ilang tao ang nakakaalam tungkol dito? Ilang balita lang ang narinig ko noong kinausap ako noon ng tatay ko. Ang Navy Capital Holdings Group ay kabilang sa kanila. Itong Navy Capital Holdings Group ay napaka-low profile. Kahit nasa loob ng parehong industriya, hindi maraming tao ang nakarinig nito, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay sadyang mapangahas. Ang grupo ay kasangkot sa mga high-end na industriya, tulad ng insurance, pagbabangko, at mga seguridad. Nakikisali lang sila sa malalaking negosyong ito. Bumantong hininga si Jasper at sinabing, ito ang nagpapaliwanag. Anong paliwanag? Ano ang naisip mo? Curious na tanong ni Henry. Nakangiting sabi ni Jasper, wala lang. Nag-iisip ako ng paraan para haharapin si Eric at ngayon ay may naisip na ako. Dahil ang Motley Media ay isang nakalistang kumpanya, madali itong pakitunguhan. Hindi ito magiging big deal dahil ang market value ay humigit kumulang $2 bilyong o higit pa. Narinig ito ni Henry at kumunot ang noo, na nagsasabing, maaaring wala lang ang Motley Media, ngunit ito ang pag-aari ng pamilya Turner. Kung lilipat ka laban sa Motley Media, ang Turners ay maaaring magpakilos ng malalaking pondo upang suportahan ito anumang oras. Sa huli, ang maaaring mahulog sa hukay ay maaaring tayo. Ang isang pamilyang tulad ng mga Turner ay hindi makikipagdigma sa amin sa mga walang kwentang bagay, walang pakialam na sabi ni Jasper. At kung talagang gagawin nila iyon. Bumaba ang boses ni Jasper habang bahagya niyang ikinuyom ang kamao. Malumanay ngunit mapuwersa ang kanyang tono habang sinasabing, I can raise at least 10 billion in a week. Kung hindi iyon gagana, pupunta tayo sa Harbor City. Kumpiyansa ako na makakakuha tayo ng hindi bababa sa 30 bilyon sa kapital. Sa higit sa 40 bilyong pondo sa domestic plate na ito ng industriya, may kumpiyansa akong magagawa kung i-flip ang kanilang mesa kahit na ang Diyos ay nasa harapan ko. Nakinig si Henry hanggang sa umakyat ang dugo niya.
Hindi niya napigil ang sabihin, rest assured. Kahit na 50 billion, much less 30, siguradong wawakasan ito ng ating Lo family. Tumawa si Jasper at tinapik ang balikat ni Henry. Ang kasaganaan ay nagdala ng mga kaibigan at ang kahirapan ay sumubok sa kanila. Tiyak na ang pamilya ng Lo ang pinakamatibay niyang kakampi at alam na alam ni Jasper ang katotohanan ito. Hindi na kailangang maging sobrang pessimistic. Ang mga bagay ay hindi umabot sa puntong iyon. Mayroon kaming alas sa butas kaya hindi kami dapat matakot na ang kabilang partido ay magpapaulan ng todo laro sa amin. But in any case, I will definitely move against Eric's motley media, malumanay na sabi ni Jasper. Pagbalik sa hotel, si Anna, na nakabalik na, ay mabilis na nalaman ang sitwasyon. Ang mga Turner na iyon ay hindi matitiis na mga bully. Ang lamig ng ekspresyon ni Anna. Gusto mo bang makipaglaban kay Eric Turner? Tanong ni Anna kay Jasper. Tumanggo si Jasper at walang pakialam na sinabi, hindi ako kailanman naging isa na hindi gumanti ng pabor. Napangiti si Anna at sinabing, good. Hintayin mo ako saglit. Pagkasabi nito ay umalis na si Anna para tumawag sa telepono. Sa gilid, napatingin si Henry at nabigla. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay karaniwang walang buto upang pumili sa ibang ngunit kapag siya ay nagalit at kumilos, ang kanyang mga pamamaraan ay mas agresibo kaysa sa iba, sabi ni Henry kay Jasper ng tahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 323. Naguguluhan, nagtanong si Jasper, sa nakikita ko, hindi siya isang taong madaling makipag-away sa iba o gumagamit ng mga underhanded na paraan. Kailangan mo ba talagang matakot? Damn, akala mo nakita mo na kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay, pero hindi mo alam na malawak pala ang network niya. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mapagkukunan ang mayroon siya, ngunit maaari niyang ayusin ang isyo para sa akin kapag may nangyari sa akin. Habang sinabi ito ni Henry, tila napagtanto niya na ang pagsasabi nito ay lubhang makakaapekto sa kanyang reputasyon bilang malaking kapatid. Isang tuyong ubo ang pinakawalan niya bago nagpatuloy. Anyway, sinabi pa nga sa akin ng tatay ko noon na kung si Anna ay ipinanganak bago ako o kung siya ay lalaki, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang mana ng batas. Sigurado akong alam mo ang ibig sabihin nito. Nang nag-uusap sila, bumalik si Anna at malamig na tinitigan si Henry. May sinabi ka bang masama tungkol sa akin? Mabilis na tumawa si Henry at sinabing, hindi. Pinupuri kita. Ngumuso si Anna, pagkatapos ay lumapit kay Jasper at sinabing, dahil si Eric ay kasama sa industriya ng media, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga nasa Harbor City. Nakipag-ugnayan lang ako sa isang tao na minsan ay madalas makipag-ugnayan sa kanya at siya ay may hawak na mga materyal sa compromisol tungkol kay Eric, na sa tingin ko ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Napatikip ng tenga si Henry nang marinig ang sinabi nito. Nagtataka siyang nagtanong, anong mga materyales sa compromisol? Walang silbi ang mga normal na materyales kapag ganyan ang pakikitungo mo sa isang lalaki. Ngumisi si Anna. Isang materyal niya na nakikipaglokohan sa ilang ladyboys pagkatapos magdroga. Sapat na ba ito? Jasper, Henry, ang karaniwang balita tungkol sa katiwalian at panunuhol ay walang epekto sa mga bata mula sa mga maharlikang pamilya. Gayunpaman, kung kumalat sa pamilya Turner ang balitang nakikipaglokohan si Eric sa ilang ladyboys pagkatapos uminom ng droga, gagawin si Eric nang hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Jasper. Kadalasan, ang mga pakikibaka at tunggalian sa isang mayaman at kilalang pamilya ay partikular na trahedya. Gayunpaman, karamihan sa mga nakatatanda ay natutuwa na makitang mangyari ito. Kung tutuusin, ito ay tulad ng batas ng gubat. Ang mananalo na nakaligtas sa pakikibaka ay siya ring pinakamalakas at may kakayahang manguna sa pamilya tungo sa isang maluwalhating kinabukasan. Ito ay tiyak na dahil dito na ang compromisol na material kay Eric ay sapat na upang siya ay may hatid sa walang hanggang kapahamakan. Tumingin si Jasper kay Anna na may kakaibang ekspresyon. She has really powerful means, naisip niya. Kinailangan lang siya ng ilang minuto upang makakuha ng mga naturang materyales. Bahagyang namula si Anna, at ipinaliwanag niya sa mahinang boses, sa totoo lang, hindi ko kadalasang ginagawa ang mga bagay na ganito. Habang sinasabi niya, hindi mapakali ang tingin niya kay Jasper. Mukhang natatakot siya na masira ang imahe niya sa mga mata ni Jasper.
Umubo si Jasper para tumahimik at dahan-daang sinabi, naniniwala ako sa iyo. Sa puntong ito sa oras, ang iginagalang at pinakawalang awa na reyna ng JW Consortium ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Sa hinaharap, magkakaroon ng mga tao sa JW Consortium na magiging sapat na matapang na hamampes sa mesa at makipagtalo kay Jasper. Magkakaroon din ng mga tao na mananatili sa kanilang sariling mga prinsipyo at piniling huwag gumawa ng mga bagay para sa kapakanan ni Jasper. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na saktan ang kanyang kamahalan na si Analo. Walang sino man ang makakapantay sa kanyang kalupitan. Sa isang kisap mata, pangalawang araw na. Maliwanag na sumisikat ang araw nang makatanggap si Jasper ng tawag mula sa isang senior executive ng Easy Media, na nagsasabing kamakailan lamang ay gumawa ang kumpanya ng isang kooperatiba na negosasyon ngunit ang kanilang kasosyo ay ganap na lumabag sa kontrata, na nagdulot sa kanila ng matinding pagkalugi. Walang alinlangan, nagsimulang kumilos si Eric laban sa kanya sa pamamagitan ng Motley Media at mga kapangyarihan ng Turners. Bilang tugon dito, binigyan ni Jasper ng holiday ang lahat ng empleyado ng Easy Media. Ngayong may plano na siyang harapin si Eric, wala siyang nagawang makakaapekto sa plano niya. Hahayaan muna niya itong mag-enjoy. Ito rin ang perpektong oras para magpahinga ang mga empleyado. Pagkatapos, siya ay muling mag-aayos. Binuksan niya ang computer sa kwarto ng hotel. Mula sa sandaling ito, ang domestic stock market ay magpapasimula ng isa pang madugong bagyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 324. Kasunod ng magandang balita ng Olympic Games, ang domestic stock market ay umunlad sa panahon na ito kasama ang mga stock na umuunlad. Inalis ni Jasper ang mga stock ng Motley Media at pinag-aralan ng mabuti ang panandaliang trend, na napagtanto na may mga halatang palatandaan ng isang dealer sa mga stock ng Motley Media. Ang dealer na ito ay iba sa mga tradisyonal na dealer na bibili ng mga stock sa mababang presyo at pagkatapos ay magtataas ng presyo at mag-pull out. Ang dealer na ito sa Motley Media ay malamang na isang pangmatagalan. Siya ay patuloy na sumisipsip ng mga stock ng mga nagtitinginan. Tila natatakot na matuklasan, ang lahat ng ito ay ginawa sa isang napaka-banayad na paraan, kaya walang malaking kaguluhan sa merkado. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tataas ang presyo ng stock ng Motley Media. Hindi pa ito napansin ng mga namumuhunan sa stock dahil ang paggalaw ng dealer ay napaka-banayad at ginawa ng sapat na pasensya. Nang sa wakas ay napagtanto ng mga namumuhunan ng stock ang bumababa na nagpapalipat-lipat na mga stock at ang pagtaas ng mga presyo ng stock, iyon ay kapag ang Motley Media ay sumisikat sa isang mainit na stock. Matapos mabuhay ng 2 buhay at makaipon ng higit sa 40 taon ng karanasan sa stock market, alam ni Jasper na ang dealer na ito ay maaari lamang maging isang tao. Ang mga Turner mismo ay nag-isip ng stock na ito. Mahigpit na ipinagbabawal para sa mga shareholder na mag-isip ng mga stock ng kanilang sariling kumpanya. Walang pag-aalinlangan, inilipat ni Jasper ang 1 bilyong pondo sa kanyang security account, at nagsimula siyang bumili ng mga stock ng mga retailer sa mas mababang presyo. Hindi tulad ng ibang mga dealer na palihim na gumalaw, naglagay ng malaking buy order si Jasper. Ang buong tape ng higit sa 2 bilyon ay umakyat sa isang bar matapos na ihagis ni Jasper ang isang malaking order. Sabay tawag ni Jasper kay Jake Cullen na nasa malayong lugar sa Harbor City at inutusan itong sabay na pumasok sa palengke kasama ang kanyang mga mangangalakal. Hindi lang iyon, nakisali na rin si Henry na matagal nang hindi nasisiyahan kay Eric. Gayunpaman, upang maiwasan ang pagkalat ng epektong ito, hindi isinasangkot ni Henry ang mga batas. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sariling network upang bumuo ng isang pangkat ng mga mangangalakal gamit ang kanyang sariling pera at nagsimulang bumili ng mga pagbabahagi ng Motley Media. Sabay-sabay na umatake ang 3 partido, at tumaas ang presyo ng stock ng Motley Media. Sa loob lamang ng kalahating oras, napansin ng mga dealer ang isang bagay na mali at nagsimulang dagdagan ang kanilang mga pagsisikap na makakuha ng mas maraming stock. Sa kasamaang palad, sila ay masyadong mabagal. Naabot ng presyo ng stock ng Motley Media ang limitasyon bago sila makakuha ng anumang stock. Iyon na ang katapusan ng labanan ngayon. Isinara ni Jasper ang kanyang computer, tumalikod para kumuha ng isang tasa ng mainit na tsaa na ginawa sa kanya ni Anna, at nakangiting nagpasalamat sa kanya.
Medyo hindi nasiyahan si Henry. Bakit may darn limit up na setting? Kailangan pa nating maghintay ng ilang araw bago tayo makabili ng sapat na stocks. Tumawa si Jasper at sinabing, kapag ang dalawang hukbo ay magkaharap, binibigyang pansin nila ang paunang pagpaplano at ang pagpapakilos ng mga masasama. Ang ilang buwan ay hindi sapat para sa paghahanda. Itinuturing na itong sapat na mabilis. Kinagat ni Henry ang kanyang mga labi at tumayo, na nagsasabing, sasali ako sa isang pulong tungkol sa pagtatayo ng Olympic Village at ilang iba pang mga lugar ngayon. Talaga, ito ay upang talakayin lamang sa mga nakatataas ang bawat isa sa aming mga opinyon para sa sanggunian. Sabi ni Jasper, tahan na. Habang nagsasalita ay may kinuha si Jasper na folder at inabot kay Henry. Sabi niya, dalhin mo ito. Naglabas ako ng all-nighter para dito. Marahil ay makakatulong ito sa iyong pagpupulong. Curious na binuksan ni Henry ang folder, at pagkatapos ng ilang sulyap, nanlaki ang mga mata niya. Bagamat hindi naiintindihan ni Henry ang disenyo ng arkitektura, siya, na lumaki sa pamilya ng batas, ay higit na nakakaalam ng mga bagay kaysa sa karamihan ng mga tao. Masasabi niya sa isang sulyap kung maganda o masama ang isang disenyo. Nang makita ni Henry ang dokumentong nasa kamay niya, ramdam na ramdam ni Henry ang pagkirot ng kanyang anit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 325. Aquatic Center, Honeycomb Stadium, ikaw mismo ang nagdisenyo nito. Sabi ni Henry na nagtatakang nakatingin kay Jasper. Naging interesado si Anna nang makita niya ito at lumapit upang tingnan. Siya ay may background sa disenyo ng fashion, at kahit na ito ay isang ganap na naiibang konsepto mula sa disenyo ng arkitektura, hindi niya alam kung paano ito gumagana sa pamamagitan ng pagkakatulad. Si Anna ay medyo mas mahusay at mas mahusay sa visual na perception kaysa kay Henry. Masasabi niya sa isang sulyap na ito ang pinakamalikhaing disenyo kailanman. Hindi lamang ito nagdadala ng malalim na kahalagahan na labis na pinapahalagahan ng maraming tao sa bansa, ngunit ito rin ay isang stroke ng henyong disenyo sa mga tuntunin ng aesthetics. Malaking halaga ang dokumentong ito, bulalas ni Anna. Ngumiti si Jasper at sinabing, I guess you can say that I had a sudden burst of inspiration. Ito ay mungkahi ko lamang. Wala akong ideya kung ang disenyo ng arkitektura na ito ay maisa sa katuparan o wala akong alam tungkol sa partikular na disenyo. Kakailanganin namin ang mga profesional para dito. Tuwang-tuwang sabi ni Henry, medyo kumpiyansa na ako ngayon mayroon akong dokumentong ito. Ipapakita ko ang dokumentong ito sa aking ama mamaya. Siya nga pala, sinabi ko sa tatay ko ang tungkol sa iyo kagabi at sinabi niya na pupunta siya sa Swallow Capital para pag-usapan ito sa iyo. Gusto mong imbitahan na maging shareholder para sama-sama tayong kumita. Habang nagsasalita si Henry, mukhang problemado siya, na nagsasabing, akala ko ang pamilya natin ang tutulong sa iyo na kumita sa pagkakataong ito, ngunit sa dokumentong ito, pakiramdam ko ikaw lang ang tumutulong sa pamilya natin. Ngumiti si Jasper at sinabing, kung wala ang malayo sa mga batas, kwalipikado ang JW na lumahok sa isang malaking proyekto sa loob ng bansa. Ang tawag ko dito ay mutual benefit. Hindi rin sinusubukan ni Jasper na maging magalang. Kung wala ang mga batas, talagang mahirap para sa kanya na magkaroon ng isang daliri sa bawat pie. Mabuti na lang at handang isama siya ng mga batas. Sa negosyo, bukod sa mutual na pagkakaibigan, ang pinakapangunahing kita. Ang pagiging freeloader ng isang beses o dalawang beses ay ayos lang, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring hindi ito maging mabuti para sa relasyon ng magkabilang partido. Sa kaso ni Jasper, ang pagkamalikhain ng dokumentong ito ay pinagtibay mula sa hinaharap ay naglagay sa kanya sa isang win-win situation kahit sino pa ang kanyang nakatrabaho, at ito ang dahilan kung bakit gusto ni Jasper. Kapag nakita ang mga halaga ng magkabilang panig, saka lamang magiging pangmatagalan at tapat sa kanilang pagtutulungan. Nang makuha ni Henry ang dokumento, talagang excited siyang dalhin ang malaking pasanin ng kanyang pamilya. Lumabas siya ng hotel para dumalo sa pulong ng hindi humihinto sa pagpapahinga. Niyaya ni Anna si Jasper na mamasyal din. Siyempre hindi naman tumanggi si Jasper. Bumaba ang dalawa habang nag-uusap at nagtatawanan. Sa paglalakad pa lang nila sa lobby ng hotel, nakita ni Jasper si Eric na naka-cross-legged habang nakatingin sa kanya na may masungit na ekspresyon sa mukha.
Sa itsura ng mukha niya, masasabi ng kahit sino na sinadya niyang naghihintay doon. Oy, nagtataka ako kung bakit ang lapit-lapit sa'yo ni Henry. Lumipat ka na pala sa Los Boy Toy. Sabi ni Eric sa maligamgam na tono. Nakatingin sa mukha ni Ana habang nakangiti na parang namumukadkad na bulaklak. Habang nakatayo sa tabi ni Jasper, sumilay sa kanyang mga mata ang dampi ng selos at katakawan. Habang nagsasalita si Eric, tumayo siya at nilagay ang mga kamay sa bulsa. Nagtatampo siyang naglakad. Alam mo ba kung gaano ako kalakas ngayon, anak? Kung sasabihin kong malugi ang kumpanya mo, malugi ito. Lahat ng deal ng Easy Media ay bumagsak, tama ba? Ha 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 ha. First wave pa lang ito. Si Eric ay matagumpay at mayabang. Susunod, iimbestigahan ng mga departamento ang iyong kumpanya. Kung may nakita silang ilegal, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng awa. Bakit hindi ka lumuhad at tumahol na parang aso? Kung natutuwa ako sa tahol mo, baka pag-isipan kong bitawan ka. Bahagyang yumoko si Eric, inilapit ang nakakainis niyang mukha kay Jasper, at sarkastikong sinabi, galit ka ba? Ganyan ako kalakas, walang makakaligtas sa'yo kahit mamatay ka sa galit, hahaha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 326. Sa pagharap sa pagiging agresibo ni Eric, napaatras ng bahagya si Jasper habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Medyo naiinis siya. Hinayla pa niya si Ana. Para siyang nakabunggo ng mabahong pulubi sa mga lansangan, sa takot na baka masakaw siya ng masangsang na amoy. Na-trigger si Eric sa ginawa ni Jasper. Anong ibig mong sabihin dyan? Ano sa tingin mo ako? Isang pulubi o isang surot? Matamlay na sabi ni Eric. Malumanay na sabi ni Jasper, mukhang pareho tayo. Kung hindi, bakit mo sasabihin ang mga salita tulad ng mga pulubi at kulisap? Paf! Hindi napigilan ni Ana na matawa. Lalong nagdilim at nanlamig ang tingin ni Eric. Ganito ang nangyari sa mga alitan ng mga lalaki. Kapag ang isang babae ay nasasangkot, ang alitan sa pagitan ng dalawang lalaki ay tumindi ng maraming beses. Tsaka nandidiri si Eric sa guts ni Jasper. Sa sandaling ito, naramdaman ni Eric na niyurakan ni Jasper ang kanyang dignidad. Sobrang sama ng loob niya. Malinaw na nasa itaas niya ang kamay. Siya pa nga ang nagkusa na lumapit kay Jasper, kaya dapat si Jasper na lang ang magalit. Anong ipinagmamalaki mo? Galit ka siguro sa loob pero nagpapanggap kang kalmado, ha? Ngumisi si Eric at sinabing, kapag nasira ang Easy Media, gusto kong makita kung paano ka patuloy na magpapanggap. Walang pakialam na tumingin si Ana kay Eric at sinabing, hindi pa nga namin alam kung sino ang mananalo, bakit sabik na sabik kang magpakitang gilas? Napasulyap si Eric kay Ana, at sa di malamang dahilan, ilalayo ni Eric ang kanyang mabisyo at mayabang na aura kapag kaharap siya. Natatakot siya na baka masyado siyang mapangahas. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman noong kaharap niya si Henry. Malinaw na mas nangangamba si Eric kay Ana kaysa kay Henry. Ana, ito ang pagitan namin ni Jasper. Wala itong kinalaman sa iyo, sabi ni Eric sa malalim na boses. Malamig na sabi ni Ana, si Jasper ay kakampi ng mga batas. Kung ikaw ay naglalagay ng isang daliri sa kanya, ikaw ay naglalagay ng isang daliri sa mga batas. Sino ka para sabihing wala itong kinalaman sa akin? Bahagyang nagbago ang kutis ni Eric nang marinig ang sinabi nito. Tinuro niya si Jasper at sinabing, laruan lang siya ng lalaki, no? Siguradong wala ka sa sarili, Ana. Maaari kang makakuha ng lahat ng uri ng mga lalaki na may background at hitsura ng iyong pamilya, bakit pipiliin ang tanga? Bumaba ang ekspresyon ni Ana habang malamig na sinabi, ingatan mo ang bibig mo, Eric Turner. Mas mabuti pang linisin mo yung bibig mo. Ang mukha ni Eric ay kasing itim ng tinta habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng mali habang ang sama ng loob ay bumubula sa kanyang loob. Hindi siya makapaniwala na nilulunok niya ang kanyang galit ng ganoon, sa sobrang takot na mairita pa si Ana sa mga sandaling ito. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Jasper na tumingin kay Ana sa isang bagong liwanag. Kung tutuusin, palagi itong maamo at masunurin sa harap niya. Anong mga bagay ang ginawa ng babaeng ito bago niya ito nakilala? Ipinakapulupot niya ng buo ang kanyang kuya sa kanyang maliit na daliri.
Ngayon, kahit si Eric, isang walang takot na trust fund baby, ay idinagalang siya. Sa puntong ito, tumunog ang telepono ni Eric. Mabilis na ikinonekta ni Eric ang tawag para makaalis sa nakakahiyang sitwasyon. May sinabi ang nasa kabilang dulo at ang ekspresyon ni Eric ay nagsimulang lumubog sa bilis na kita ng mata. Maya-maya ay binaba na ni Eric ang tawag at malamig na tumingin kay Jasper. Nakakakuha ka ng mga stock ng Motley Media. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 327. Malumanay na sabi ni Jasper, akala ko matagal mo nang natanggap ang balita. Ngayon ka lang ba nakakatanggap ng balita? Mukhang hindi maganda ang takbo ng chairman ng Motley Media, eh. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin. Sa katunayan, bagamat siya ang presidente ng Motley Media, maraming tao sa pamilya Turner ang hindi natutuwa tungkol dito at madalas na gumagawa ng mga hadlang upang hadlangan siya. Ito ay isang mahalagang bagay ngunit ngayon lamang siya nalaman tungkol dito. Maliwanag, may naglagay ng mga hadlang sa kanyang daan. Sabi ni Eric na may malamig na mukha, "How dare you attack Motley Media, Jasper Lane? Dapat may death wish ka." Mahinahong sinabi ni Jasper, "Dapat naisip mo ito noong inatake mo ang Easy Media. Gumagawa lang ako ng mga kinakailangang countermeasures. Anong mali? Ikaw lang ang makakalaban sa akin at bawal akong lumaban. Hindi ko alam na may ganitong logic." Sa sobrang galit ni Eric ay humagalpak siya ng tawa. "Sa tingin mo ba kaya mong lumaban? Ni hindi mo makikilala kung ano ang mabuti para sa iyo. Naghahanap ka lang ng sarili mong kapahamakan. Ilang tao ang sumuko na lumaban at lumuhad para humingi ng awan nang malaman nilang haharapin ko sila. Sino ka sa tingin mo, Jasper? How dare you fight back?" Malamig na tiningnan ni Jasper si Eric at sinabing, "I'm sorry, pero hindi ako sumusuko, kaya imposibleng hindi ako lumaban." Si Eric ay sumili ang isang masasamang ngiti at itinaas ang kanyang kamay, itinuro si Jasper habang sinasabing, "Okay, isang hindi sumusukong lalaki, ha? Sige, tingnan natin kung sino ang huling lalaking nakatayo." Matapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod si Eric at umalis na may malungkot na ekspresyon. Siya ay mapagbantay tungkol sa biglaang pagtaas sa presyo ng stock ng Motley Media ngunit hindi niya akalain na magiging matapang si Jasper na hawakan ang Motley Media. Ginawa niya ito ng may ganoong decisiveness din. Tila kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon upang harapin ang bagay na ito. Bukod pa riyan, dapat niyang parusahan si Jasper sa kanyang kaiabangan. Pagkalabas ng entrance ng hotel ay umikot ang mga mata ni Eric at agad itong tumawag. "Ako ito, Eric, nabalitaan ko na malapit talaga si Jasper kay Jim Yap." Oo, turuan si Jim ng leksyon at ipaalam sa kanya na haharapin niya ang napakaseryosong kahihinatnan sa pagsunod sa maling tao. Nang makita ni Anna na umalis si Eric na galit, sinabi niya kay Jasper, "Extremist ang taong ito. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Hindi niya hahayaang mawala ng ganoon kadali ang bagay na ito." Walang ganang sabi ni Jasper, "Ano kayang posibleng gawin niya? Sa tingin ba niya kaya niyang isara ang domestic stock market pagkatapos ng nangyari doon? Hindi niya mapipigilan itong mangyari. Kung gagamit siya ng ibang paraan para harapin tayo, titiisin na lang natin. Kapag mayroon kaming sapat na mga stock sa kamay pagkatapos ng ilang araw, iyon ang magiging kapahamakan niya." Tumanggaw si Anna bilang pagsang-ayon. Kuwit. Sa gabi, si Jim ay nagmamaneho patungo sa pasukan ng isang kilalang high school habang naguham. Kaarawan ngayon ng kanyang anak at napagdesisyonan nilang mag-asawa na mag-host ng selebrasyon para sa kanya. Bukod pa riyan, malaki ang naitulong sa kanya ni Jasper sa panahong ito. Matagumpay niyang nakuha ang kumpanya ng pagkonsulta ni George Powell. Sa maayos na pag-unlad ng kanyang kumpanya, umunlad ang negosyo. Lahat ay gumagalaw sa tamang direksyon. Kaya naman, maganda ang mood ni Jim. Iniisip niya kung dapat ba niyang anyayahan si Jasper ngayong gabi para pasalamatan siya mismo ng kanyang pamilya. Sa pag-iisip nito, tinanong niya ang asawa na nakaupo sa front passenger seat at may hawak na cake na bantayan ang entrance ng school habang tinatawagan niya si Jasper. Sa sandaling konektado ang tawag, ilang matipunong lalaki ang biglang pinalibutan ang kotse mula sa lahat ng panig. Bago malaman ni Jim kung ano ang nangyayari, nabuksan ang magkabilang pinto ng sasakyan at narinig niyang sumigaw ang asawa. Sa pagkabalisa,
Inihagis ni Jim ang kanyang telepono sa isang tabi, at bago pa niya masabi ang anumang bagay sa mga lalaking iyon, ang mga club na hawak nila sa kanilang mga kamay ay nagsimulang umulan sa mag-asawa. Sa isang shopping mall sa kabilang panig ng Swallow Capital, pinakinggan ni Jasper ang kaguluhan na nagmumula sa telepono. Narinig niya ang pagmumura at hiyawan ng mga estranghero pati na rin ang mga hiyawan ni Jim. May problema si Jim. Biglang napatayo si Jasper, galit ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 328. Nasa ospital na nang makita muli ni Jasper si Jim. Puno ng dugo, si Jim ay mahinang nakahiga sa kama ng ospital. Kagagaling lang niya ng malay matapos mabigyan ng emergency treatment. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Jasper, nagmadaling nagtanong si Jim, "Jasper, asawa ko." Idiniin ni Jasper si Jim at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Ang kanyang mga pinsala ay hindi gaanong malala kaysa sa iyo. Mga mababaw na sugat lang. Ginagamot ng mga doktor ang kanyang mga sugat habang nagsasalita kami." Nakahinga ng maluwag si Jim. "Tatay." Isang binatilyo ang sumisiksik sa karamihan at naglakad habang nasasakal sa hikbi. Inaliw ni Jim ang kanyang anak at sinabing, "Okay lang ako." Saglit na kinausap ni Jim ang kanyang anak bago siya pinalabas upang tingnan ang kanyang ina. Pagkatapos ay tumalikod siya para sabihin kay Jasper, "I'm sorry you have to take this trip, Jasper." Sabi ni Jasper, "Ako dapat ang nagsisisi. Nahihirapan ka dahil sa akin. Hindi ko alam kung nasaan ka, pero may tumawag sa mga pulis sa huli. Pagkatapos lang akong tawagan ng ospital kaya ako nagmadali." Bumantong hininga si Jim at sinabing, "Sasanduan ko sana ang anak ko mula sa paaralan ngayon at nagplanong imbitahan ka para sa hapunan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ito ang Combs, ha?" Hindi sinasadya ni Jasper na sabihin kay Jim ang tungkol sa mga Turner baka mas lalo siyang ma-pressure. "Hindi yung Combs. Ako na ang bahala dito para sayo. Hindi ka na nila bibigyan ng problema." Seryosong sabi ni Jim kay Jasper, "I think these people are trying to warn you, kaya nila ako inatake. Ang mga taong ito ay kayang gawin ang anuman. Dapat kang mag-ingat." Nang makita ni Jasper kung gaano kabait si Jim, same time niyang sinabi, "Papansinin ko yan. Sabi ng doktor kailangan mong ma-ospital, kaya habang nagpapagaling ka sa ospital, hihilingin ko kay Julian na dalhin ang iyong anak sa paaralan at sasanduan siya pagkatapos." Nagmamadaling sinabi ni Jim, Hindi sila matapang para salakayin ang isang bata. Iyan ay sadyang malupit. Kailangang protektahan ka ni Julian dahil ikaw ang nasa panganib ngayon. Seryosong sabi ni Jasper, "I have my own means. Huwag kang mag-alala tungkol dito." "Oh, anong klaseng paraan?" "Pakinggan natin sila." Isang tinig ng rehas na tinig ang narinig. Itinulak ang pinto ng ward at pumasok si Eric na nakangiti mula tenga hanggang tenga habang nakatitig kay Jim na nakahiga sa kama na may gauze at mga benda na nakabalot sa kanya. Siya Ted. Thirst, tingnan mo nakakaawa ka. Ikaw dapat si Jim, di ba? Masakit ba? Ha. Tumayo si Jasper at tumingin kay Eric, sinabing, "Mas walang hiya ka sa inaakala ko." Tumawa si Eric at nagtanong, "Galit ka ba?" Habang sinasabi niya iyon, lumapit si Eric, tinitigan ng mabuti si Jasper at gulat na sabi, "Galit ka ba talaga? Saka sulit talaga. Ang dami kong ginawa at pumunta pa ako ng personal para lang makita ang galit na pagmumukha mo." Habang nagsasalita si Eric, tumawa siya at sinabing, "Ang galit at walang magawang pagmumukha mo ay nagpapasaya sa akin. Sa tingin mo ba kaya mo akong pagalitin?" Sa kabila ng kalmadong tono ni Jasper, nababakas sa kanyang aura na may namumuong bagyo. Ngumisi si Eric, napuno siya ng pang-aalipusta at pang-aalipusta habang sinasabi niya, "Nasusuka ako kapag tinitignan ko ang mapagpanggap mong mukha. Iniinis kita ng kusa. Ano ang magagawa mo?" Tinapik ni Eric ang hospital bed at ngumisi. "Babala lang ito, anak. Mas mabuting isaisip mo ito at maging matalino. Isara ang posisyon para sa lahat ng stock ng Motley Media na nakuha mo ngayon. Kung hindi, walang nakakaalam kung sino ang susunod na nakahiga sa kama ng ospital sa susunod." Sabi ni Jasper sa maligamgam na tono, "Kaya ba nandito ka? Para lang sabihin sa akin na ibenta ang mga stock ng Motley Media?"
Masungit na sabi ni Eric, ano pa ba? Siyempre, dumadaan lang din ako para makita kang nanginginig sa takot. Bahagyang ngumiti si Jasper. Well, hindi naman ako nanginginig sa takot. Siguradong disappointed ka talaga, ha? Ay, tama, may mas nakaka-disappoint pang balita sa iyo. Hindi ko ibebenta ang mga stock ng Motley Media at sa halip ay dagdagan ang pagkuha. Unti-unting umitim ang kutis ni Eric. Kaya ipaglalaban mo ako hanggang dulo, ha? Tinuro ni Jasper si Jim na nasa hospital bed na may gilid ng tingin. Babayaran mo ang mga pinsala sa kanya at sa kanyang pamilya sa madaling panahon. Idiot, ngumisi si Eric, who the hell do you think you are? Dahil nagawa ko na, ibig sabihin hindi ako natatakot sa tinatawag mong paghihiganti. Since you insist on fighting with me, sure, ituloy mo yan. Huwag mong isipin na hindi kita tatantanan dahil lang sa bumili ka ng ilang F***ing stocks ng Motley Media. Hindi ako magdadalawang isip na wakasan ka. Malamig na tinignan ni Jasper si Eric. Hihintayin kitang kumilos pagkatapos. Nakangising sabi ni Eric, sana kaya mo pa rin kumilos ng bongga sa harap ko sa susunod na magkita tayo. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jasper. Ito ay isang tawag mula kay Ana. Ilang kaibigan na ang nakontak ko. Ilang domestic broker na may hawak ng mga stock ng Motley Media ay sumang-ayon na ilipat ang mga stock sa amin sa humigit kumulang 15% na premium, na nagkakahalaga ng halos 60 milyon sa kabuuan. Mahinahong sabi ni Jasper, kunin mo na. Ililipat ko ang pera sa iyong account mamaya. Gawin ang deal sa lalong madaling panahon. Mahinang sinabi ni Ana, okay, malapit na akong matapos. Salamat, sabi ni Jasper. Tumawa si Ana at ibinaba ang tawag. Malamig na tinitigan ni Eric si Jasper. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may kinalaman sa kanya ang tawag na natanggap ni Jasper. Kaninong tawag iyon? Anong ginawa mo this time? Nagtatampo na tanong ni Eric. Nagkibit balikat si Jasper at mahinang sinabi, wala. Bumili lang ako ng ilang shares ng Motley Media mula sa ilang malalaking broker. Masyadong mabagal ang bilis ng pagkuha ko, kaya mas madali kong direktang makuha ko ang kanilang mga stock. Jasper, gusto mong mamatay? Umungol si Eric. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 329. Sabik na si Eric na wakasan ang buhay ni Jasper ngayon. Malinaw na kalamangan siya sa tuwing lalapit siya kay Jasper. Susubukan niyang kotsain si Jasper at pagkatapos ay hahangaan ang galit na galit sa mukha nito para pagsisihan ng lalaki ang pagkontra sa kanya. Sa pagtatapos, gayunpaman, siya ang palaging magdaranas ng matinding pagkatalo. Nakatanggap nga siya ng galit na reaksyon mula sa isang tao, ngunit sa halip ay isang tao iyon. Siya ay binigyan ng babala ng mga matatanda sa pamilya ngayon dahil sa hindi pangkaraniwang pagtalon sa mga stock ng Motley Media. Kung kumalat ang balita na nakuha ni Jasper ang mga stock ng Motley Media mula sa mga broker na ito, ang kanyang pamilya ay walang alinlangan na mag-alinlangan sa kanyang pamilya na magpatuloy sa pamumuno sa Motley Media. Hindi inaasahan ni Eric na kumilos ng ganoon kabilis at desidido si Jasper, dumiretso sa mga broker para kumuha ng mga stock. Dapat malaman ng isang tao na ang mga broker na iyon ay mga vampira na sumisipsip ng dugo na hihingi ng higit sa 10% o 20% na premium o hindi nila ibebenta ang kanilang mga stock. Gayunpaman, napatunayan ng mga katotohanan na binili sila ni Jasper. Baliw ka ba? Mayroon ka bang masyadong maraming pera at walang mapaggastos? Bakit ka gumagastos ng ilang daang milyong dolyar para makuha ang mga stock ng Motley Media para lang martilyo ang merkado? Kailangan ba talagang magdulot ng pagkawasak para sa ating dalawa kung saan kailangan mo ring magdusa ng matinding pagkalugi? Galit na tinitigan ni Eric si Jasper at galit na galit. Ngumiti si Jasper at dahan-daang sinabi, marami ba ang ilang daang milyong dolyar? Makakaapekto ba ang iyong master ng pamilya Turner kahit na ang pagkawala ng daan-daang milyon? Well, ako ay tiyak na hindi. Palaging may mga paraan upang kumita ng pera, ngunit hindi maraming pagkakataon upang mapanood ang mga nakakabighaning ekspresyon sa mukha ni Young Master Turner. Napabuntong hininga si Eric, naramdaman ang malisyosong apoy na umaagos mula sa hukay ng kanyang tiyan. Hindi siya komportable para siyang tinutusok ng mga karayom. Kung magagawa niya, tiyak na masasaktan niya si Jasper sa kamatayan ngayon.
Hindi pa siya gaanong kinasusuklaman ang isang tao. Jasper, walang magandang lalabas dito para sa iyo. Bakit hindi tayo umunlad ng isang hakbang? Isang apoy ng kahihiyan ang sumiklab sa mga mata ni Eric. Sa kanyang opinyon, nailigtas niya ang dignidad ni Jasper sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang iyon. Ang bawat isa ay umatras ng isang hakbang. Ngumiti si Jasper at tinuro si Jim na nakahiga sa hospital bed. Sabi niya, "Oo naman, bakit hindi mo bayaran ang mga pinsalang idinulot mo sa kanya, at kapag natapos mo ng bayaran ang lahat ng ito, pag-uusapan ko sa iyo kung paano tayo makaka-atres." Panipi. Naikuyom ng mahigpit ni Eric ang kamao, malamig na tinitigan si Jasper ng matalim na tingin. "Gusto mo talagang makipaglaban sa akin sa buhay at kamatayan, ha? Kung mabaygo ang lahat, babalikan ko lang at aaminin ang aking mga pagkakamali pagkatapos ay gamitin ang mga pagkakamali ng Turners. Pagdating ng panahon, hindi mo ito matatapos kahit gustuhin mo man." "Eric," mahinang sabi ni Jasper, "natatakot ako na hindi mo pa rin maintindihan. Mula nang magpadala ka ng isang tao para bugbugin si Jim, nagsimula na ang away natin." Hindi na nagsalita pa si Eric. Malamig niyang sinulyapan si Jasper saka tumalikod at umalis. Sa ward, tahimik na pinagmamasdan ni Jasper ang pag-alis ni Eric sa ward, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo. "Sino siya, Jasper?" tanong ni Jim sa wakas. Binigyan ni Jasper si Jim ng isang nakakapanatag na ngiti, na nagsasabing, "Ang utak sa likod ng lahat ng ito, ngunit ayos na ngayon. May mga paraan ako para harapin siya. I'm sorry sa pagkaladkad ko sa iyo pababa." Umiling si Jim at sinabing, "Hindi ako natatakot, ngunit kailangan mong protektahan ang iyong sarili, Jasper. Gagawin ng mga taong ito ang lahat." Ngumiti si Jasper at sinabing, "Alam ko ang limitasyon ko." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 330. Nang bumalik si Jasper sa hotel, nakitang ipinagmamalaki ni Henry si Anna tungkol sa kanyang mga pambihirang tagumpay sa pulong ngayon at kung gaano kahusay ang kanyang nagawa. "Purihin ako ng magnate na namuno sa pulong ng 3 magkakasunod dahil sa napakagandang plano na ibinigay ko sa kanila at sinabing magbibigay siya ng maingat na pagsasaalang-alang para dito. Ang ibang mga pamilya at lahat ng mga idiot sa kumpanya ay isang bungkos lamang ng mga pipang gansa. Nako, napakagaling niyan, hahaha." Habang umiinom siya ng juice, nakasimangot si Anna kay Henry na nakatayo sa gitna ng sala at daldal paalis. Sabi niya, "Binablock mo ang TV." Naglakad palayo si Henry na nagmumura at nagpapagalit. Sinulyapan siya ni Anna na may maligamgam na titig at sinabing, "Nakuha mo lang ang pagkakataong maging limelight dahil sa malikhaing disenyong ibinigay sa iyo ni Jasper. Dapat mong tandaan ang kanyang kabaitan." Naiinggit na sabi ni Henry, "Ay, tama na, sis. Kung pareho tayong umutot, ang umutot ko ay palaging mabaho habang kay Jasper ay ang mabango." Kumunat ang noo ni Anna at pinuna siya, "Napaka-bulgar." Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya muli, "Tama ka, pero..." Halos masuka si Henry ng dugo dahil sa galit. Bumalik si Jasper sa tamang oras, at tumakbo si Henry na may seryosong ekspresyon. "Nabalitaan ko na dumating na naman ang tanga na si Eric ngayon." Tumanggaw si Jasper at halos sinabi sa kanya ang nangyari. Umuungol sa galit si Henry, F***, ang yabang niya. "Dapat ba akong kumuha ng ilang mga lalaki para ilagay siya sa isang sako at itapon siya sa dagat?" Nahuli si Jasper sa pagitan ng pagtawa at pagluha. "Mukhang sanay ka. Siguradong ilang beses mo nang ginamit ang pamamaraang ito, ha?" Sa unang pagkakataon, naging tapat si Henry. "Maraming beses ko na talaga itong ginamit, at gumagana ito sa bawat oras." Ikinaway ni Jasper ang kanyang kamay at sinabing, "Ito ay isang panlilinlang na ginagamit ng mga bata at mas mabuting itago sa ilalim ng mesa. Hindi nakakatuwa, at may gagamitin din sila laban sa iyo. Ang mga Turners ay nagpapasakit sa akin. Dumating din sila sa pagpupulong ngayon. Damn, pare-pareho lang sila, mayabang na parang hari sila mismo. Tulad namin, sinusubukan din nilang gawin ang proyekto ng Olympic Village." Sabi ni Henry na may pagtatampo. "Hindi nila ito maagaw," mahinang sabi ni Jasper. Mula nang malaman ang tungkol sa proyekto ng Olympic Village, itinuring ito ni Jasper bilang isang bagay na nasa kanyang kamay.
Hindi niya hahayaang hawakan ito ng sinuman. Ito ay sumubok sa kanyang topology ng negosyo, kahit na isang mas mataas na antas ng puwersa ay dumating sa larawan, si Jasper ay hindi sumuko sa kanila pabayaan ang mga Turner. Kuwait. Sa isa sa mga villa sa Swallow Capital, hinampas ni Eric ang baso ng alak sa kanyang kamay. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nalungkot. Pabalik-balik siyang naglakad habang nasa likod ang mga kamay at biglang kinuha ang phone niya. Ako ito, Eric. Paano ako makakatulong, Mr. Turner? Sa kabilang dulo ng telepono, isang senior executive ng Motley Media ang narinig na magalang na nagsabi. Ang taong ito ay mapagkakatiwalaan din ni Eric. May isang hindi pangkaraniwang pagtalon sa presyo ng stock ng kumpanya ngayon at ito ay nagdadala ng isang kakilakilabot na epekto. Abangan bukas. Kung ang kabilang partido ay patuloy na kukuha ng mga stock, ay ibebenta namin ang mga bahagi ng kamay. Pero kung ibebenta niya ang kanyang mga stock, gagamitin natin ang pondo ng kumpanya para kunin, sabi ni Eric sa masasamang boses. The senior executive said hesitantly, Sir, hindi po ang pagkuha ng pwesto ang pangunahing isyu dito. Iligal para sa kabilang partido na bumili at para sa amin na magbenta. Kung mahuli tayo ng Securities Regulatory Commission, magkakaroon tayo ng malaking problema. Eric roared furiously, ito ang desisyon ko. Ipinapalam ko sa iyo, hindi ito pinag-uusapan sa iyo. Ako, ang chairman, ay may pananagutan sa mga kahihinatnan, kaya ano ang iyong kinatatakutan? Nakalimutan mo na ba na Turner ako? Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na kontrolin ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 331. Kinaumagahan ng magbukas ang stock market. Nakaupo si Jasper sa harap ng computer kasama ang dalawa pang computer na konektado sa mga trader team ng Harbor City na parehong ni-recruit ni na Jake at Henry. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay nag-aalab kay Jasper habang hinihintay nila ang kanyang utos. Kasalukuyan kaming may 29% ng mga stock ng Motley Media sa aming mga kamay, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito, kaya ang aming gawain ngayong umaga ay patuloy na kunin ang mga stock at limitahan ang presyo ng stock ng Motley Media sa loob ng 1 oras. Narinig ang mahinahong boses ni Jasper, at sabay na pumasok ang 2 professional trader team mula sa Harbor City. Kasabay nito, nagpatakbo si Jasper gamit ang kanyang sariling account. Nang sabay na pumasok sa merkado ang 3 partido, biglang lumundag ang stock market ng Motley Media. Samantala, sa Swallow Capital kung saan matatagpuan ang headquarters ng Motley Media, pabalik-balik na naglalakad si Eric sa opisina na may pagtatampo. Sa hindi kalayuan, 3 profesional na mga ngalakal ang nakatingin sa palengke. Ang tiwala at senior executive ni Eric na si Kingston Pete, ay nakatayong kinakabahan sa likod ng mga negosyante habang nakatitig sa screen ng computer. Nakagawa na sila, biglang sabi ni Kingston. Biglang nagangat ng ulo si Eric na kanina pa sabik na sabik sa paghakbang. Saang direksyon ito? Bumili o magbenta? Kinakabahang tanong ni Eric. Ngumisi si Kingston at sinabing, may 3 malalaking order ng sabay-sabay, lahat ay bumibili. Bumili. Namutla si Eric. Pinili pa rin ni Jasper ang kinalabasan na hindi niya gustong makita. Yung darn idiot, saan niya kinukuha ang pera niya? Naghahadges lang ba siya ng 10-10 milyon nang hindi kumukurap? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Kingston habang nakatitig sa merkado, na nagsasabing, Sir, tumaas ng 4% ang presyo ng stock. Ano ang gagawin natin ngayon? Nagngingit si Eric at sinabing, ano pa ba? Ibenta ang shares ng kumpanya. Dahil ang dami niyang gustong bilhin, ibebenta namin iyon. Tingnan natin kung magkano ang mabibili niya. Mukhang bitter si Kingston. Mamamatay sila kung sila ay nahuli ng Securities Regulatory Commission para sa pagsasagawa ng mga tahasang paglabag. Pinapabalik ni Eric ang Turners, ngunit hindi niya ginawa. Marahil, baka siya pa ang maging scapegoat. Sa anumang kaso, si Kingston ay nangahas na hindi suwayan si Eric, kaya agad niyang inutusan ang mga negosyante na simulan ang pagpapalabas ng mga stock ng kumpanya. Kasabay nito, nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pagtalon sa stock market ng Motley Media. Mr. Lane, may mga pagbabago sa merkado. Isang malaking player ang naglabas ng stocks. Rinig na rinig mula sa computer ang boses ni Jake na medyo naiintriga.
Ang malaking halagang ito ay ang bilang ng mga stock na nakuha ng lahat ng tatlo sa aming mga account na pinagsama. Mukhang ang kabilang partido ay umaatake na may target na nasa isip, umaasa na pigilan ang aming order. Tumango si Jasper at mahinang sinabi, ginagamit ni Eric ang stocks ng kumpanya niya. Ipunan ang ebidensya at ibigay ito sa Securities Regulatory Commission. Oo naman. Pinaikit ni Jake ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang stock market ng Harbor City ay bumabawi sa mga araw na ito. Bagamat napakasarap magkaroon ng pera na patuloy na pumapasok, wala siyang pagkakataong kumilos. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong pumunta sa battlefield, paanong hindi siya masasabik? Ang mga mamimili na pinamumunuan ni Jasper at ang mga nagbebenta na pinamumunuan ni Eric ay mahigpit na nag-away sa stock market ng Motley Media. Sa sandaling ito, ang lahat ng marangya na taktika ay walang silbi. Nagpapaligsahan lang sila para makita kung sino ang mas maraming kapital. Panay ang benta ni Eric habang si Jasper naman ay patuloy na bumibili. Nang umabot sa 200 milyon ang volume ng transaksyon sa pagitan ng dalawang partido, umungal si Eric sa opisina. Saan galing ang tanggangta? Umabot na sa 200 milyon at bumibili pa siya. Pinunasan ni Kingston ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, "Sir, hawak na ni Jasper ang higit sa 35% ng shares. Kung magpapatuloy ito, ang iyong posisyon bilang pinakamalaking shareholder ay banta." Matatapos din ang lahat. Humugat ng malalim na hininga si Eric, at pati ang kanyang tingin ay nanginginig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 332. F***, sa tingin mo hindi ko alam yon. Agad na tumikim si Kingston, natatakot na magsalita pa. Matapos maglakad ng irritable ng 2 round, bumulong si Eric, 35% of the shares, ha? Ang idiot na ito ang pangalawang shareholder sa Motley Media. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Sinusubukan lang ba niya akong takutin noong sinabi niyang hammer the market pero talagang sinusubukan lang niyang makuha ang Motley Media? Labis na natakot si Eric sa isiping ito na tumutulo ang pawis sa kanyang noo at maging ang kanyang mga balahibo ay tumayo. Kung sinusubukan lamang ni Jasper na martilyo ang merkado, kung gayon ang katotohanan ay si Jasper ay magdaranas ng mga pagkalugi kasama ang mga Turner habang siya ay nagdudulot ng pinsala sa kanila at sa kanyang sarili sa parehong oras. Dadalhin lamang ni Eric ang daan-daang milyong halaga ng pagkalugi sa pamilya. Gayunpaman, kung ang layunin ni Jasper ay kung saan buo ang Motley Media, mawawalan ng karapatan ang mga Turner sa pagmamay-ari ng Motley Media. Iyon ang magiging kapahamakan ni Eric. Siguradong hindi siya mapapatawad ng kanyang pamilya. Walang kamalay-malay na pinunasan ni Eric ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi pa ito nangyari noon. Nakaramdam siya ng bakas ng panghihinayang sa pang-aasar kay Jasper. Ang taong ito ay napakahirap alisin. Sa sandaling ito, ang dami ng kalakalan ng Motley Media ay pinalaki ng walang hanggan dahil sa pagbili at pagbebenta ng magkabilang partido. Gayunpaman, ang presyo ng stock ay nagpatuloy sa pagpapatatag sa isang medyo makatwirang halaga dahil si Eric ay patuloy na nagbebenta ng anuman ang halaga. Nagring ang phone ni Eric. Matapos huminga ng malalim, ikonekta ni Eric ang tawag. Maririnig mula sa kabilang dulo ng tawag ang mahina at makapal na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Eric, ano ang nangyayari sa presyo ng stock ng Motley Media?" Bakas sa mukha ni Eric ang takot habang sinasabi, "Dad, si Jasper po. Nakikipagsabuatan siya sa mga batas para atakehin ang Motley Media." Kalokohan. Puno ng galit ang boses ni Brad Turner. "Ang aming pangunahing layunin ngayon ay upang makuha ang aming mga kamay sa proyekto ng Olympic Village at ang mga batas ay ang aming nakikitang kaaway. Ayokong magkaroon ng anumang isyu sa kritikal na yugtong ito." Walang ganang sabi ni Eric, "Pero hindi ako pwedeng maupo at panoorin si Jasper na bawiin ang qualification para mag-host ng celebratory banquet. Ang aking reputasyon sa Swallow Capital ay lubhang maaapektuhan. Mas mahalaga ba ang reputasyon mo o ang interes ng pamilya natin?" Seryosong sabi ni Brad. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin, natatakot na magsalita muli. "Sige, gusto kong itigil mo na agad. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil sa mga walang kwentang bagay, naririnig mo ako.
Habang pinakikinggan niya ang boses sa telepono, si Eric ay nagpakawala ng isang mapait na ngiti at sinabing, "Natatakot ako na huli na ang lahat, tatay." Si Jasper ay nagmamay-ari na ngayon ng 35% ng shares ng kumpanya at bumibili pa rin. Kung magpapatuloy ito, babaguhin ng Motley Media ang pagmamay-ari. Galit na galit si Brad. Pagmamay-ari mo ang 70% ng shares ng Motley Media, paano siya nakakuha ng 35%? Habang sinasabi niya iyon, napagtanto ni Brad kung ano ang nangyayari at nagtanong sa mapang-akit na boses, "Nahawakan mo ba ang mga stock ng kumpanya?" Nanginginig ang labi ni Eric. Masyado siyang natakot magsalita. Maya-maya, narinig ni Brad na umuungal mula sa kabilang dulo ng telepono, "Suwail kang bata. Ibalik mo agad dito ang asterisk S mo." Matapos ibaba ang tawag sa isang malungkot na estado, wala pang oras si Eric para huminga nang marinig niya ang walang pag-asa na boses ni Kingston na nagsasabing, ang presyo ng stock ay umabot sa limitasyon. Si Jasper, nagmamay-ari na ngayon ng 40% ng shares ng kumpanya. Sa isang kalabog, bumagsak si Eric sa lupa. Pakiramdam ko ay naging makulimlim na rin ang langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 333. Ang kabuoang puhunan ay 1.25 bilyon. Nag-invest ako ng 1 bilyon at ikaw ay 250 milyon, Henry. Isinara ni Jasper ang computer, tumayo, at ngumiti kay Henry. Sa lalong madaling panahon, ang 250 milyong dolyar na ito ay magdedouble hanggang sa hindi bababa sa 500 milyon. Curious na tanong ni Henry, "Hindi ka ba mamamartilyo sa palengke? Bakit ngayon ka lang bibili?" Sabi ni Jasper, "Plano ko noong una na martilyo ang market, pero naramdaman ko na hindi agad susuko si Eric, kaya sinubukan kong bumili ng magbukas ang market. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na si Eric ay aktwal na nagpapatakbo ng ilegal at gamitin ang mga stock ng kumpanya upang mag-hedge laban sa akin. Kung ganoon, binago ko rin ang plano ko. Bibili ako hanggat mayroon siya at ang pagtaas sa equity ratio ay direktang banta sa kapangyarihan ng Turners sa Motley Media. Kung makokontrol ko ang Motley Media, doon na mararamdaman ng Turners ang sakit." Biglang natauhan si Henry at saka ngumiti habang sinasabing, "Nakolekta ko na lahat ng ebidensyang gusto mo at malapit ko nang isumite ito sa Securities Regulatory Commission." Tumawa si Jasper at sinabing, "Mas magandang ipasa ito ng direkta sa mga senior executive ng Securities Regulatory Commission sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Kung hindi, ang mga Turner ay maaaring maglagay ng mga hadlang sa iyong paraan." "Huwag kang mag-alala," sinabi ni Henry sa marahas na tono, "ngayong mayroon na tayong tiyak na ebidensya, sisiguraduhin kong magdurusa si Eric." Matapos lumabas si Henry upang isagawa ang gawain, pumasok si Anna sa silid na nakatalikod ang kanyang mga kamay. "Tulad ng sinabi mo sa akin na gawin, hiniling ko sa isang tao na ipadala ang mga material na kompromiso ni Eric sa Turners. Kakausapin ng tatay ko ang mga Turner mamaya," mahinang sabi ni Anna. Tumawa si Jasper at sinabing, "Hindi ito malulutas ng mga Turner nang hindi binabayaran ang presyo sa pagkakataong ito." Biglang nagring ang phone ni Anna. Matapos ay konekta ang tawag, nagsalita siya ng ilang salita bago ipinasa ang telepono kay Jasper. Sinagot ni Jasper ang telepono at narinig niya ang boses ni Zachary. "Ako ito, Jas." Nagmamadaling sabi ni Jasper, "Kumusta, Tiyo Zachary?" Natawa si Zachary at sinabing, "Alam ko lahat ng mga bagay na ginawa mo. Magandang trabaho, magaling ka talaga." Tumawa si Jasper at sinabing, "Nagpapasalamat ako na hindi ka galit sa akin dahil nagdala ako ng gulo sa mga batas, Tiyo Zachary." Matigas na sabi ni Zachary, "Anong kalokohan, team na tayo ngayon. Walang pinagkaiba sa amin. Ano ang ibig mong sabihin na nagdala ka ng gulo sa amin? Mabuti na magkaroon ng maraming kaibigan sa larangan ng negosyo, ngunit kung nasaktan nila tayo, kung gayon ang patuloy na pagpaparaya sa kanila ay magdudulot lamang ng mababang pagtingin sa atin ng iba." Sumagot si Jasper, "Tama." Nagbiro si Zachary, na nagsasabing, "Sa una, ipinadala ko si Henry sa Swallow Capital para sanayin ang kanyang kakayahang magtrabaho ng mag-isa. Hindi ko akalain na napakaswerte ng batang ito na makilala ka rin doon. Sa tulong mo, naging maayos ang lahat, ngunit hindi pa nakakamit ang layunin ng pagsasanay sa kanya.
Walang magawang sabi ni Jasper, nagkataon lang. Palaging may mga pagkakataon na sanayin siya. Kukunin ko ang iyong salita para dito. Ipauubaya ko na ito sa iyo, sabi ni Zachary. Nang mapagtantong niloko siya ni Zachary, tumawa si Jasper at sinabing, ang tuso mo talaga, Tiyo Zachary. Wala akong choice kundi pumayag, ha? Natatawang sabi ni Zachary, let's talk business. Dalawang bagay, nakatanggap lang ako ng balita mula sa mga nakatataas sa Swallow Capital. Talagang masaya sila sa ideyang iminungkahi mo. Ito ay lubos na magpapagaan sa proseso ng aming pagkuha ng proyekto, at lahat ito ay salamat sa iyo. Sinabi sa akin ni Ana na ang disenyo na ibinigay mo ay sadyang henyo at hindi nagkakamali. Humbly na sabi ni Jasper, swerte lang ako. Sa totoo lang, wala akong alam sa pagdidisenyo, ngunit ang pagtatayo ng mga lugar ng Olympic ay may malaking kahalagahan, kaya hindi lang kailangang isaalang-alang ng mga nakatataas ang malikhaing bahagi nito kundi pati na rin ang kultura at tradisyon. Nagbayad ako ng higit na pansin at gumugol ng higit na pagsisikap dito. Natawa si Zachary at sinabing, sa anumang kaso, ang ginawa mo ay talagang namumukod tangi at hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Hindi mo kailangang maging humble. Habang nagsasalita siya, inilipat ni Zachary ang usapan at sinabing, ano ang inaasahan mong resulta para sa mga Turner? Malumanay na sinabi ni Jasper, binagbog ni Eric ang kaibigan ko at ang kanyang asawa hanggang sa na-hospital sila ngayon. Nagtatanim ako ng matinding sama ng loob sa kanya dahil dito. Gusto ko siyang magbayad, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 334. Sinabi ni Zachary sa malalim na boses, okay, alam ko na ngayon. Biglang sinabi ni Jasper, Tito Zachary, pwede bang sabihin mo sa mga Turner na dapat bayaran ni Eric ang presyo ngunit wala akong balak na maging kaaway ng mga Turner. Natahimik sandali si Zachary at pinuri siya, Jas, minsan hindi ako makapaniwala na nasa 20s ka lang. Ang iyong pagiging angkop at ang iyong kakayahang gumawa ng tamang pagtatasa ng sitwasyon ay patunay na nakatadhana kang maabot ang isang tugatog kung saan ang iba ay makakatingala lamang. Kuwit, sa looban ng mga Turner. Nakatayo si Eric sa sala na nakatikip sa mukha niyang namumula at namamaga. Nakayuko ang kanyang ulo habang nanginginig, sa sobrang takot na magsalita. Nakaupo si Brad sa may pagtatampo na ekspresyon habang sinusuyo ng isang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ayan, natuto na si Eric sa pagkakamali niya. Pagtatawanan tayo ng iba kapag nakita mong sinaktan mo ang anak mo na nasa 30s na. Putol ni Brad. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa anak mo dahil masyado mo siyang inispoil. Kung matapang siyang lumabag sa batas ng lantaran, babaliktarin niya ang mundo sa darating. Sinenyasan ng babae si Eric gamit ang kanyang mga mata at sinabing, bilasan mo at humingi ng tawad sa iyong ama, Eric. Malamig na sanggal ni Brad. Humihingi ng tawad sa akin. Nanggugulo na siya. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling pakitunguhan ang mga batas? May tumawag sa akin mula sa Securities Regulatory Commission at sinabing tumanggi ang mga batas na pabayaan ang bagay na ito. Pinipilit nila na si Eric ang managot. Gusto kong makita kung ano ang binabalak mong gawin tungkol dyan. Natigilan si Eric nang marinig niya ang sinabi ni Brad at galit na sumigaw, si Jasper ay palaging bumabelang sa mga batas tuwing may nangyayari. Gaano siya kawalang kwenta? Hindi ka natututo. Sa sobrang galit ni Brad ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal sa mukha ni Eric. Kung hindi ka lang masyado nahuhumaling, may hahawakan pa kaya si Jasper? Kung wala siyang pakialam sa iyo, magrereklamo ba ang mga batas tungkol sa iyo nang may gayong matuwid na galit? Sa sandaling ito ay pumasok ang isang matandang lalaki na mukhang mayordomo. Tumagilid siya at nagsalita sa tainga ni Brad. Tanong ni Brad sa malalim na boses, nasaan ang taong naghatid ng item? Umiling ang mayordoma at sinabing, umalis siya pagkatapos may hatid ang item. Pagkatapos magsalita, inabot sa kanya ng mayordomo ang isang folder. Sabi ni Brad sa malalim na boses, play it. Tingnan natin. Tumugon ang mayordomo at tumalikod para kunin ang CD sa folder. Dinala niya ang isang laptop at nagsimulang i-play ang laman ng CD. Nang makita ito, may premonition si Eric na may masamang mangyayari. Ano ito? Tanong ni Eric. It's about you,
Malamig na tinitigan ni Brad si Eric at sinabi sa malalim na boses. Nanginginig si Eric. Alam niya ang ginawa niya. Marami na siyang nagawang krimen noon. Kung may naghukay ng lahat ng ito, kung gayon ito na ang katapusan niya. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-play ng computer ng mga video sa CD. Ang unang footage ay isang surveillance video, at si Eric ay makikitang nakaupo sa isang sopa sa isang madilim na silid. Di nagtagal, nagsimulang uminom ng droga si Eric. Pagkatapos, may ilang taong hindi kilalang kasarian ang nagsashay sa loob at si Eric ay nagsimulang makipaglokohan sa kanila. Namutla si Eric sa hindi magandang tingnan na eksenang naglalaro sa computer, ang kanyang mga mata ay galit na galit. Galit na galit si Brad kaya nanginginig ang lahat. Sandaling nag-alinlangan ang mayordoma at sinabing, Master, sabi ng lalaki hindi lang tayo binigyan ng kopya, kundi pati na rin ang pamilya. Sa tingin ko ay naihatid na ito kay Old Master Turner sa ngayon. Biglang hinablot ni Brad ang laptop at inihampas sa ulo ni Eric habang galit na umaatungal, Idiot! Idiot ka! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 335. Hindi naman nasaktan ng matamaan siya ng laptop, ngunit sinira nito ang huling linya ng depensa ni Eric. Napaungol siya at napasigaw, imposible yan. Ito ay mga taon na ang nakalipas. Paano nila nakuha ang video na ito? Ano pa bang imposible? Itinuro ni Brad si Eric, galit na galit. Inaasahan mo pa bang itatago mo ang isang kaiyahiyang bagay pagkatapos mong gawin ito? Maging si Old Master Turner ay nakatanggap ng kopya. Anong gagawin mo ngayon? Maging ang kutis ng kanyang asawa ay namutla. Nagmamadaling sabi niya, Brad, kapag nalaman ni Old Master na nagdroga si Eric at gumawa ng kaiyahiyang bagay, siguradong itataboy niya tayo sa bahay. Bilisan mo at mag-isip ng paraan. Umungol si Brad, mag-isip ka ng paraan. Ano kaya ang may isip ko? Maghihirap din ako, hindi lang itong tanga. Alam mo kung gaano ka-agresibo ang mga tiyuhin mo sa pakikipag-away sa akin. Para may promote ka sa posisyon ng chairman ng Motley Media, nag-ukol ako ng labis na pagsisikap, nagbayad ng malaking halaga, at ganito mo ako ginagantihan. Itinaas ni Brad ang kanyang paa at sinipa si Eric sa tiyan. Ang huli ay sumigaw at bumagsak sa lupa, humahagulgol. Alam kong nagkamali ako, Dad. Iligtas mo ako. Malamig na tinitigan ni Brad ang kaawa-awa na si Eric, na nakaramdam ng labis na pagkabigo. Mas gugustuhin niyang palakihin si Eric sa mga sandaling ito dahil iyon man lang ay magpapakita na mayroon pa rin siyang lakas ng loob na tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, parehong galit at walang magawa si Brad nang makita niya ang hindi mabata na paningin ng kanyang anak, isa na dati niyang inaasahan. Hindi niya talaga papansinin ang sarili niyang anak, ngunit napakalaki ng problemang ito na kahit siya ay imposibleng makayanan. Matapos dumaan sa ilang dekada na halaga ng mga tagumpay at kabiguan ng buhay, hindi naramdaman ni Brad ang labis na pagkawala sa mahabang panahon. Hindi niya akalain sa loob ng 1,000,000 taon na muli niya itong mararanasan, at dahil din sa sarili niyang anak. Sa oras na ito, tahimik na lumapit ang mayordoma at iniabot ang isang telepono, na nagsasabing, isang tawag para sa iyo, guro. Naiinip na sabi ni Brad, hindi ko kinukuha. Sabihin mo sa kanila na busy ako. Bamulong ang mayordomo, galing ito sa mga batas. Bumaba ang ekspresyon ni Brad, at sinagot niya ang tawag. Busy ka pa rin gaya ng dati, Brad. Wala ka man lang oras para sagutin ang tawag ko. Pang-aasar ni Zachary. Madilim at madilim ang ekspresyon ni Brad. Hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Magaling, Zachary. May something ka sa incompetent na anak ko, ha? Ano gusto mo iluwa mo? Ipinapahiwatig ni Brad na ang mga batas ay talagang walang kahihiyan para sa paglalagay ng isang daliri sa isang junior tulad ni Eric, na isang hindi direktang panunuya laban kay Zachary. Walang pakialam si Zachary, pero sa halip, ngumisi siya at sinabing, na misunderstood mo ako, Brad. Wala itong kinalaman sa mga batas. May ginagawa lang kami. Si Jasper, ang batang iyon, ang mas may kakayahan pa rin. Nalaman ko ang tungkol sa insidente ilang sandali lang. Gosh, gamaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong marinig ang tungkol dito. Ano sa palagay mo ang mga taktika ng batang ito? Hindi ka ba nahihiya, Brad?
Halos madurog ni Brad ang telepono sa kanyang kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nanunuya. Tumigil ka sa pagiging sarcastic, Zachary. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Nang marinig ni Zachary kung gaano kagalit si Brad na walang mapaglalabasan, napaka-refresh ng pakiramdam niya na para bang umiinom siya ng isang lata ng iced coke sa isang mainit na araw. Ang mga general ay lalaban sa mga general, mga sundalo na may mga sundalo. Nakita ni na Henry at Eric ang isa't isa na hindi maganda sa paningin, habang siya at si Brad ay nagkaroon din ng hindi mabilang na mga salungatan noon. Kadalasan, siya ang mangganguna, kahit na napakaliit lamang ng margin. Hindi pa niya nagawang pagalitin si Brad ng ganito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 336. Masayang sinabi ni Zachary, na nabuhayan ng loob, the Turners must withdraw from the Olympic Village project. Yung ibang venue naman, we will compete based on our own capabilities. Galit na galit si Brad, at sinabing, hindi makatwiran ang hinihiling mo. Malumanay na sabi ni Zachary, hindi mo masasabi yan, Brad. Makinig, ang CD na ipapadala sa bahay ni Old Master Turner ay nasa aking mga tauhan. May pagkakataon ka pa ring tabyusan ang sitwasyon. Iyong desisyon kung gusto mong lutisin ito sa pagitan mo at ng iyong anak o magdulot ng kaguluhan sa buong pamilya Turner. Napapikit si Brad nang marinig ang sinabi nito. Kung ang mga materyales ay ipinadala kay Old Master Turner, tiyak na mapapahamak siya. Tiyak na hindi niya hahayaang makuha ni Zachary ang gusto niya, ngunit may kislap na ngayon ng pag-asa. Nag-aalangan siyang batuhin ang isang daga dahil sa takot na mabasag ang florera sa tabi nito. Tungkol naman sa haligi ng mga Turner, mas alam ni Brad kaysa kaninuman kung ano ang gagawin ng tuwid at payak na si Old Master Turner sa kanyang anak kapag naabot na ng mga materyales ang kanyang mga kamay. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Brad sa malalim na boses, ito lang ang kondisyon na mayroon ka. Hindi na nagulat si Zachary sa kompromiso ni Brad. Masaya niyang pagpapatuloy, ito lang ang sarili kong kondisyon. Kung tutuusin, galit pa rin ito kina Jasper at Eric. Gusto ng pamangkin ko na magpasa rin ako ng mensahe sa iyo. Ibabalik ang maling gawa na ginawa ni Eric. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Gayunpaman, wala siyang planong maging kaaway ng mga Turner. Napangisi si Brad nang marinig ang sinabi nito. Maaari mong idiin ang mukha ni Brad sa lupa at i-bash siya. Si Jasper ay itinuturing na pinakamahusay sa kanyang mga kapantay. Yun lang ba ang gusto niya? Para bash up siya. Ayaw niyang maging kaaway ng mga Turner. Madali para sa kanya na sabihin. Lahat ng ginagawa niya ay nagpapakita na kalaban niya ang Turners. Nabawasan ang ngiti ni Zachary habang insipid na sinabi, kung ganito ang ugali mo, sa tingin ko ay hindi na kailangan pang pag-usapan ito. Dapat kong ipaalala sa iyo na si Old Master Turner ay isang bayani na iginagalang ko, ngunit wala sa kanyang mga inapo ang may lakas ng loob. Huwag maliitin ang iba dahil lamang sa ipinanganak ka sa Swallow Capital. Bakit hindi ka pumunta at alamin kung anong uri ng reputasyon mayroon si Jasper sa Harbor City at ang mga bagay na nagawa niya? Kung gusto mong lumaban, ituloy mo. Kung pagdikitin mo ng daliri si Jasper, pagkatapos ay tinutukan mo ako ng daliri, Zachary. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang huling bagay. Mahal na mahal ni Old Master Lo si Jasper. Masasabi mong mataas ang tingin niya kay Jasper. If worst comes to worst, maglalakbay kami ng aking matanda sa Swallow Capital at personal na haharap sa Turners. Sino sa palagay mo ang magdaranas ng mas matinding pagkatalo kapag nangyari iyon? Pagkasabi nun ay ibinaba na niya ang tawag. Hinawakan ni Brad ang telepono, naghahabol ng hininga. Bakas sa mukha niya ang galit, pagtataka, at kawalang paniwala. Hindi siya makapaniwala na ang mga batas ay talagang magsasabi ng mga bagay na katumbas ng pagsisimula ng isang malawakang digmaan sa mga Turner. Bilang pinuno ng mga batas, hindi magbibiro si Zachary tungkol sa isang bagay na ganoon. Kung hawakan niya ng daliri si Jasper, tiyak na magsisimula ang mga batas ng digmaan sa mga Turner. Sa pag-iisip nito, binasag ni Brad ang telepono sa kanyang kamay. Anong ginawa mo kay Jasper? Malamig na tinitigan ni Brad si Eric at umungol. Nauutol na sabi ni Eric, wala naman talaga akong ginawa. Kumuha lang ako ng isang tao para bugbugin ang isa sa kanyang mga kaibigan at dinala siya sa ospital.
Galit na tinuro ni Brad si Eric at sumigaw, "Go and apologize to Jasper immediately. Kung gusto niyang kumain ka ng putik, mas mabuting kainin mo ito bago ka bumalik o kahit ako ay hindi na makakatulong sa iyo dito." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 337. Nanginginig ang buong katawan ni Eric, napahawak sa mukha niyang namumula at namamaga. Walang gana niyang sinabi, "Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya? Mas gugustuhin ko pang mamatay." Pagkatapos ay mamatay. Umungol si Brad at binigyan ng malamig na tingin si Eric. "Idiot ka, tuturuan ka niyan. Bago mo masaktan ang isang tao, alamin mo muna kung sino siya." Sino pa kaya siya? Isa lang siyang boy toy na kumakapit sa loz. Medyo mayaman lang siya. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin. Sa sobrang galit ni Brad ay tumawa siya ng malakas. "Larwang lalaki, medyo mayaman. Sa palagay mo ba ay may kakayahan kang gawin ang mga batas na magsimula ng isang ganap na digmaan para sa iyo?" Nang marinig ni Eric ang sinabi niya, para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi makapaniwalang sinabi niya, "Nagsisimula ang mga batas ng isang malawakang digmaan sa atin dahil sa kanya." Wala na ba sila sa isip? Ngumisi si Brad, si Zachary ay isang matandang tusong Zorro. Talagang matalas din. Sa tingin mo baliw siya. Siya ay mas matalino kaysa sa sinuman. Kung makapagsalita siya sa ngalan ni Jasper at handang magbayad ng ganoong halaga, kung gayon ay nagpapatunay lamang iyon na si Jasper ay napakahalaga sa mga batas. Ano naman sayo? Tignan mo, nasa 30s ka na at wala ka pa ring magawang tama. Hindi ko inaasahan na makakamit mo ang anumang mahusay, ngunit hindi bababa sa umiwas sa gulo. Habang sinasabi niya iyon, hiniling ni Brad habang walang pag-aalinlangan, "Gusto kong pumunta ka kaagad at ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito kay Jasper. Wala akong pakialam kung anong kondisyon ang ibibigay niya, papayag ka sa kanilang lahat o hindi kita matutulungan kapag nalaman ito ng lolo mo. Alam mo naman ang lolo mo. Kung alam niyang nag-drugs ka at nakipagkulitan sa mga taong iyon, mapapalayas ka sa bahay." Nanginginig si Eric. Bagamat talagang nakakahiya para sa kanya na sumuko kay Jasper, ito lang ang tanging pagpipilian niya sa ngayon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sige, pupunta ako." Kuwait. Sa ospital, ward ni Jim. Nang pumasok si Jasper sa pintuan kasama si Henry, mabilis na umupo si Jim. Nang makita ang mga prutas na hawak ni Jasper, binilisan niya ang pagsabi, "Higit pa sa sapat ang presensya mo, bakit dinadala mo pa ako ng mga gamit?" Ngumiti si Jasper at sinabing, "Ito ay para mapunan ang iyong mga bitamina. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Ngumiti si Jim at sinabing, "Mas maganda." Ipinakilala ni Jasper si Henry kay Jim, na nagsasabing, "Ito si Henry, ang anak ng pamilya ng Law sa Harbor City. Nakilala mo na siya dati. Ngayon ang mga batas ay gumagawa ng mga pamumuhunan sa mainland, kaya maaari kang magkaroon ng pagkakataon na magtulungan sa hinaharap." Sa paghusga mula sa katayuan at ugali ni Henry sa nakaraan, si Jim ay karaniwang isang taong hindi niya isinasaalang-alang. Sa pamamagitan ni Jasper bilang tagapagpakilala, gayunpaman, hindi naisip ni Henry na bumalik si Jim sa hinaharap. Nag-abot si Henry ng business card at ngumisi. "Magkausap tayo." Emosyonal na kinuha ni Jim ang business card gamit ang dalawang kamay at awkward na sinabi, "Wala akong business card sa ngayon. Tatawagan kita mamaya at masave mo ang number ko. Medyo tiwala ako tungkol sa pagpapatakbo ng isang kumpanya sa pagkonsulta sa negosyo. Kakailanganin ko ang iyong gabay at tulong sa hinaharap." Ngumisi si Henry at sinabing, "Oo naman." Alam ni Jim na gusto siyang gantihan ni Jasper. Ang pagkakaroon ng isang nangungunang mapagkukunan tulad ng Harbor City's Law family ay mas mahusay kaysa sa pagbibigay sa kanya ng pera. Kung maaari lang siyang kumuha ng kaunting mga mapagkukunan na natanggal sa mga daliri ng batas, ito ay higit pa sa sapat upang mapanatili ang kanyang kumpanya. Kung hindi dahil kay Jasper, imposible para sa kanya na makipag-ugnayan sa mga big shot na young masters tulad ni Henry, lalo pa ang mga batas na magkusa na bigyan siya ng business card. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Jim na bigyan si Jasper ng isang nagpapasalamat na titig. Habang nagsasalita sila, may kumatok sa pinto ng ward. Pumasok si Julian sa ward at sinabi kay Jasper, "Narito si Eric, Jasper." Tumango si Jasper, senyales na naiintindihan niya. Gayunpaman,
Hindi niya binanggit na maaaring pumasok si Eric. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 338. Naintindihan naman ni Julian ang ibig sabihin ni Jasper. Lumabas siya ng pinto at sinabi kay Eric na nakatayo sa may pintuan na may pagtatampo na ekspresyon, "Wait here." Huminga ng malalim si Eric, nakaramdam ng matinding hiya. Nagulat siya na si Jasper ay magpapalabas at tatanggihan siya sa pagpasok kahit na siya ay personal na lumapit upang humingi ng tawad. "Hanggang kailan ako maghihintay?" Tanong ni Eric na nagngangalit ang mga ngipin. Malumanay na sabi ni Julian, hindi niya sinabi. "Maghintay ka na lang dito." "Ikaw." Galit na galit si Eric at tinitigan ng masama si Julian, sabik na sipin siya. Habang naiinip si Eric, bumukas ang pinto ng ward at lumabas si Henry na nakangiti mula sa tainga hanggang sa tainga. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan gamit ang lighter, bumuga ng usok sa mukha ni Eric. Mayabang at mapangahas, buntong hininga, itong ordinaryong sigarilyo ay mapurol at walang lasa kahit gaano pa ito kamahal. "Mas cool siguro magdroga, ha?" Tumawa si Henry. Napakadilim ng mukha ni Eric na naaabsorb nito ang lahat ng liwanag sa paligid. "Huwag ka nang maging proud, Henry. Kanino ka sarcastic? Nakikipag-usap sa iyo," sabi ni Henry sa isang libre at madaling paraan. "Pero wala naman akong ikukumpara sa iyo. Paano mo madadala ang iyong sarili sa gulo sa mga ladyboys? Nakakaloka ka." Pinandilatan ni Eric ng masama si Henry. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng walang salita. Alam niyang habang nagsasalita siya, mas malaki ang posibilidad na mapahiya siya. Nang matapos si Henry sa paninigarilyo, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Pumasok ka na. Hinihintay ka na ng bayaw ko." Hindi na nakatiis si Eric at naglipad sa galit. "Bakit hindi mo sinabi kanina?" Ngumisi si Henry at sinabing, "Hindi ka nagtanong." Mapait na sinulyapan ni Eric si Henry, pagkatapos ay iniyuko ang kanyang ulo at naglakad papasok sa ward. Never in Eric's wildest dreams would he expected himself to stand outside the door asking, to meet Jasper, lalo pa sa nakakahiyang paraan nang siya ay naiwang maghintay sa labas ng pinto ng mahigit 10 minuto. Nang makitang nakaupo si Jasper sa isang upuan sa tabi ng hospital bed, ang takot sa puso ni Eric ay bumalot sa kanyang puot. Kung tutuusin, masyadong malupit ang paraan ni Jasper. Sa loob lamang ng ilang araw, pinilit siya ni Jasper sa bawat hakbang na kailangan niyang magpakita rito at humingi ng awa. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, nag-ingat si Eric sa hangin at dumiretso siya kay Jasper, na nagsasabing, "Nagkamali ako, Jasper, sumuko ako. Patawarin mo ako." Kalmado lang si Jasper na parang hindi niya narinig ang sinabi niya. Sa halip, tinanong niya si Henry na nakasandal sa pinto habang naka-cross arms, "Anong hapunan natin?" Nag-isip sandali si Henry at sinabing, "We've been eating Western food these days and the food just tastes so bland to me now. Dapat ba tayong magkaroon ng mas kakaiba? Lasa ng USA kung gayon. Barbecue ng karne ng USA," mungkahi ni Jasper. Naningkit ang mga mata ni Henry. "Oo naman." Tumayo si Eric, nanigas ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung aalis o mananatili. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa buhay niya. Huminga siya ng malalim habang nanginginig, diretsyong nakatingin kay Jasper. Sabi niya, "Nanalo ka, Jasper. Inaamin ko na hindi ako ang kapareha mo at hindi dapat kita inaatake. Ano ang gusto mong gawin sa akin? Bilasan mo, bakit kailangan mo akong pahirapan?" Noon lang tumingin ng diretsyo si Jasper sa mga mata ni Eric. Malumanay niyang sinabi, "Young Master Turner, mayroon kang napakahalaga at marangal na pagkakakilanlan, bakit kita pahihirapan?" Gayunpaman, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nakahiga pa rin silang mag-asawa sa hospital bed. Bakit hindi muna natin ayusin ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 339. Nilinga ni Eric si Jim habang nakahiga sa hospital bed, nanginginig ang mga mata nito. Huminga siya ng malalim at sinabing, mata sa mata, ngipin sa ngipin. "Bakit hindi mo hilingin na may bumugbog sa akin noon?" "Magandang ideya iyan," nakangiting sabi ni Henry. "Sinadya kong kumuha ng isang tao na maglalagay sa iyo sa isang sako at pagkatapos ay ibabad ka sa dagat ng ilang oras upang palamigan ka, ngunit may isang taong tumanggi na gawin ko ito." "Panipi.
Habang sinasabi niya iyon ay nagkibit-balikat si Henry na parang nakakahiya. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin na may pagtatampo. Wala pa siyang nakitang napakayabang, na sinasabi sa kanyang mukha na plano nilang ibabad siya sa dagat. Isa lang itong kahihiyan kay Eric. Tumangala siya kay Jasper, alam niyang siya ang taong magdedesisyon sa kanyang kapalaran. Si Jasper, gayunpaman, ay lumingon kay Jim at nagtanong, "Tito Jim, ano ang balak mong gawin? Kung gusto mong ibalik ang mga suntok, sabihin mo lang at gagawin ko kaagad." Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin. Masasabi niyang seryoso si Jasper dito. Hanggat tumango si Jim, hindi na niya matatakasan ang brutal na pambubugbog na makukuha niya ngayon. Si Jim ay nakahiga sa kama ng ospital, nakakaramdam ng kaunting flattered. Hindi niya inaasahan na balang araw ay magkakaroon siya ng kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan ni Eric. Maaring medyo exaggerated kung sabihin ang buhay at kamatayan, ngunit ang brutal na pambubugbog na dinanas niya ay sapat na upang iwanan ang buhay ng sinuman na nakabitin sa isang hibla. Hindi niya inasahan na balang araw ay mararanasan ng isang hamak na figurang tulad niya ang mataas na puntong ito sa buhay. Sa ilang kadahilanan, biglang napagtanto ni Jim na walang pare-pareho sa mundong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Jim kay Jasper at sinabing, "Kalimutan mo na, Jasper." Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper. Nang magsasalita na sana siya ay nagsalita ulit si Jim. "Jasper, ito talaga ang iniisip ko. Kung ang paghihiganti ay magbubunga ng paghihiganti, may katapusan pa ba ito? Walang ibig sabihin yun. Natural lang na gumanti tayo pagkatapos nating mabuli, ngunit maaari tayong laging gumamit ng ibang paraan. Kung tutuusin, ang pagkakaisa ang pinakamahalagang bagay sa larangan ng negosyo. Hahayaan kitang magpasya sa mga detalye ng gusto mong gawin. Wala akong opinyon tungkol dito." Tumango si Jasper nang marinig ang sinabi ni Jim. Sa isang banda, may mga pagsasaalang-alang si Jim tungkol sa kanyang kumpanya sa Swallow Capital. Ito ay isang maliit na piraso ng lupa. Kung idiniin niya ang mukha ni Eric sa lupa at ibinagsak siya, magaan ang pakiramdam niya dito ngunit mahihirapan siyang igarantya ang kanyang kaligtasan sa hinaharap. Higit pa, kahit na hindi siya natatakot, paano ang kanyang asawa at mga anak? Ito ang pinakapraktikal na pagsasaalang-alang para sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaranas ng malupit na katotohanan ng lipunan. Sa kabilang banda, maaaring may iba pang dahilan si Jim para hindi masyadong masaktan ang Turners. Naunawaan ni Jasper ang mabuting kalooban ni Jim. Nakahinga ng maluwag si Eric matapos marinig ang sinabi ni Jim. Hindi niya maiwasang mapatingin ulit kay Jim. Gayunpaman, hindi siya lubos na nagpapasalamat. Maswerte na si Jim na hindi napipikon hanggang mamatay ng alibughang anak na tulad ni Eric. Ang mga salita ni Jim ay naglabas ng ideya sa isip ni Eric tungkol sa paghampas sa kanya, bagaman. Si Jim, kung tutuusin, ang pinakawalang halaga sa ward na ito, isa na hindi isinasaalang-alang ni Eric. 5 milyon, sabi ni Jasper. Hindi makapaniwalang tumingin si Eric kay Jasper. Ang malaking bagay na ito ay malulutas sa 5 milyon lamang. Hindi alam ni Eric kung dapat ba niyang pagtawanan si Jasper dahil sa pagiging tulala niya o sadyang maswerte siya. 5 milyon para sa gastusin sa pagpapagamot. Ito ang kabayaran para kay Uncle Jim, mataray na sabi ni Jasper, na tila nakikita sa isip ni Eric. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin. Nawala ang kagalakang kanina lamang ay lumusab sa kanyang puso. Ang mga gastos sa medikal lamang ay 5 milyong dolyar. Humihingi lang siya ng napakalaking halaga. Gayunpaman, walang pakialam si Eric tungkol sa kaunting pera. Gusto lang niyang lutisin ang problema ngayon. Ang iba naman, pag-iisipan niya sa susunod. Kaya naman agad namang tumango si Eric at pumayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 340. Nagpasalamat si Jim kay Jasper, alam niyang tinutulungan siya ng huli. Nakakuha siya ng 5 milyon bilang kabayaran sa pagkabugbog. Sa kabila ng pagkakaroon ng netong halaga na 10 milyon, 5 milyon ang pera na parang isang Diyos. Kakaunti ang mga ganoong malaking benepisyo. So tungkol sa celebratory banquet. This time, sumabad si Eric at sumagot, "Iyon na. Wala akong karapatang ipaglaban ka." Nagmula ang lahat sa piging na ito, at ayaw na ni Eric na ipaglaban ang karapatang mag-host ng piging. Kung magbabalik tanaw,
Hindi na sana siya nasangkot sa sobrang gulo ngayong alam na niya ang mangyayari. Kung gayon ang natitira na lang ay Motley Media. Kalmadong sinulyapan ni Jasper si Eric, medyo naiintriga ang tingin nito. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Isa, binibili ko ang Motley Media. Nagdilim ang ekspresyon ni Eric dahil doon. Ang Motley Media ay isang kumpanyang ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya. Anumang pagkakamali na ginawa niya ay direktang makakaapekto sa kanyang posisyon sa pamilya. Hindi banggitin na ang Motley Media ay may market price na 2 bilyon at isang mahalagang asset sa pamilya Turner. Bilang karagdagan, ang nakaraang dalawang malalaking digmaan ay nagtulak sa halaga ng pamilihan ng Motley Media sa halos 3 bilyon ngayon. Ano man ang mangyari, walang paraan na basta na lang ibibigay ng pamilya Turner ang Motley Media. Ito ay isang responsibilidad na kahit ang kanyang ama, si Brad, ay hindi kayang gampanan, lalo na si Eric. Imbes na itakbo ang bibig, tahimik na naghintay si Eric sa second option ni Jasper. Ang pangalawang opsyon ay ang pamilyang Turner ay bumili ng 40% ng mga stock na mayroon ako sa kamay para sa 2 bilyon. Ang pangalawang pagpipilian ay pinilit si Eric sa isang ganap na sulok. 2 bilyon. Sobra na yan. Bulalas ni Eric, na agrabyado. Gaano man kayaman ang pamilyang Turner, walang paraan na makalabas sila ng 2 bilyon ng ganoon. Lalo na kapag si Eric ay malayo sa pagiging isang kinatawan ng pamilya Turner. Kalmadong sagot ni Jasper, ganun ba? Walang halaga ang 2 bilyon kumpara sa iyong kinabukasan, Mr. Turner. Nagdikit ang ngipin ni Eric. Pakiusap, Jasper, bigyan mo ako ng discount. Wala akong 2 bilyong ilalabas. Mahinahong sumagot si Jasper, sorry, no negotiations. Habang nakatayo siya, naramdaman ni Eric na namamanhid ang kanyang anit. Ito ay isang nakakatakot na halaga ng pera at wala siyang awtoridad na magbigay ng sagot kay Jasper. Nang makita ni Eric ang ekspresyon ni Jasper, alam ni Eric na talagang walang puwang para sa negosasyon. Huminga ng malalim, nagsalita si Eric, give me some time. Kailangan kong pag-usapan ito sa aking ama. Sige po, ngumiti si Jasper. Ako ay isang maunawang tao sa halos lahat ng oras. Naramdaman ni Eric na bumigay ang kanyang mga paa at habang hindi pa siya bumagsak pabalik sa sahig, ito ay isang malapit na tawag. Napapikit siya at lumabas ng hospital room. Isinara ni Eric ang pinto sa likuran niya. Napatingin si Henry kay Jasper na kumikinang ang mga mata. Akala ko nagbibiro ka noong sinabi mo sa akin na ang 250 million investment ko ay double sa 500 million. Seryoso ka? Ngumiti si Jasper. Ano pa ang hinihintay mo kapag may isang perpektong matambok na tupa na nakahiga sa mesa ng patayan na naghihintay sa iyong katayin? Napangisi si Henry. Mas mabuting huwag mo akong kalimutan kapag nakuha mo na ulit ang magagandang deal na ito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Eric at inabot kay Jasper ang phone niya. Gusto kang makausap ng tatay ko. Tinanggap ni Jasper ang tawag at binati, hello, Mr. Turner. Sa kabilang dulo, ang boses ni Brad ay kumalma. Hindi ko alam na ikaw ang stock god ng Harbor City at ang host sa likod ng market rescue plan ng Harbor City, si Jasper. Kukunin ko ang pagkawala ng aking nakakadismaya na anak laban sa iyo sa aking hakbang, ngunit umaasa ako na maaari mong maging mas malaking tao at patawarin siya. Kalmadong sagot ni Jasper, masyado kang mabait, Mr. Turner. Nasabi ko na ang mga kondisyon ko. Nasa iyo na kung gusto mong sumang-ayon sa kanila o hindi. Sumasang-ayon ako. 2 bilyon ang idadala sa iyong bank account bukas, at ang anumang sama ng loob sa pagitan mo at ng aking anak ay mapapawi. Salamat, Mr. Turner.